Biglang nahulog si Roland sa kakaiba at tahimik na estado. Ang mga mangkukulam ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita nilang bumagsak si Roland at ang mga unang sundalo ng army ay likas na huminto sa kanilang mga pag-atake. Ang kanilang mga tingin ay nagkakaisang lumingon sa kung saan nakahiga si Roland. Ngunit si Roland mismo ay hindi makita ang alinman sa mga ito. Napakurap siya, natagpuan ang sarili sa isang kakaibang lugar. Tumingin siya sa paligid, natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang pinagmulang paaralan pabalik sa lupa. At hinawakan niya ang kanyang ulo, nalilito. Iniisip kung panaginip lang ba ang lahat? Pero bakit ganito pa rin ang suot niya? Nakilala niya ang lugar na ito. Siya ay gumugol ng halos 7 taon ng kanyang buhay dito, natututo at namumuhay na pamilyar sa bawat talem ng damo at puno. At ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa rooftop ng teaching building, isang lugar na madalas niyang bisitahin sa kanyang libreng oras. Isang malambot, ethereal na boses ng babae ang biglang nagsalita mula sa kanyang tabi, tinanong si Roland kung sino talaga siya. Lumingon si Roland sa likuran niya at nakita niya ang isang babaeng may puting buhok na dahan-daang papalapit. Nakilala niya siya ay isang purong witch mula sa simbahan. Ipinakilala ni Zero ang kanyang sarili, na nagsasabi na siya ay isang purong witch, pati na rin na siya ang ika-15 na papa ng simbahan. Napangiti siya habang sinasabing siguradong hindi Roland Wimbledon common ang kaharap niya. Hindi sumagot si Roland kay Zero, ngunit sa halip ay nagtanong kung ang lugar na ito ay siya ang lumikha. Umiling si Zero, ipinaliwanag na ito ay nilikha mismo ni Roland. Nagpatuloy siya sa paglapit sa kanya. Ang kanyang tono ay puno ng pag-uusisa, na nagsasabi kay Roland, ito ang lugar na nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa sariling alaala ni Roland, at karaniwan itong lumilitaw sa mga lugar na may kaugnayan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit saan nga ba ang lugar na ito? Ang ika-4 na prinsipe ng Grey Castle ay hindi maaaring manirahan sa isang lugar na tulad nito. Maingat na lumipat si Roland patungo sa gilid ng rooftop, pinapanatili ang layo mula kay Zero. Sinusubukan niyang malaman kung paano siya makakatakas sa ilusyong ito. Dapat ba siyang tumalon sa bubong? Batay sa kanyang karanasan sa mga bangungot, ang pagtalon mula sa mataas na lugar ay kadalasang gumising sa kanya. Ngumiti si Zero na parabang nababasa niya ang iniisip nito. Kahit na walang sabihin si Roland, malalaman niya ito sa huli. Bigla siyang tumigil sa pagsasabing ang bawat apektado ng kanyang kakayahan ay nakakakuha ng paliwanag mula sa kanya tungkol sa kung paano gumagana ang kanyang mga rules. Gayunpaman, si Roland ay kakaiba. Bago pa makasagot si Roland, tumalon na si Zero sa kanyang harapan. Ang biglaang pananakit ay naging imposible para sa kanya na makarinig ng anumang mga tunog. Nanginginig siya at ibinaba ang ulo, nakita niya ang isang maikling punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses. Ang matinding sakit ay damaloy sa kanyang katawan. Malamig na tumingin sa kanya si Zero, sinabing nandidiri siya sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Sa sandaling ito ng paghihirap at pagkalito, napagtanto ni Roland na ito ay hindi ordinaryong ilusyon o panaginip. Masyadong totoo ang sakit, mabilis na lumabo ang kamalayan ni Roland. Sa susunod na sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo pa rin sa rehas, ganap na hindi nasaktan. Ang pure witch na si Zero ay nakatayo din ilang metro ang layo na parang hindi siya tinatantanan. Hingal na hingal si Roland, napahawak sa kanyang marahas na naghuhumindig na dibdib. Nakaramdam ng matagal na sakit sa lugar kung saan siya tinusok. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang isang malaking pool ng dugo na kumalat sa isang pattern ng spray sa kanyang mga paa. Lahat ng nangyari noon ay totoo. Nakatutok siya sa punyal na nasa kamay ni Zero, lubos na namangha. Ilang sandali lang siyang walang laman, ngunit ngayon ang kanyang punyal ay naging isang matalim na pananibik na espada. Sa isang iglap, sumulpot muli sa kanyang harapan si Zero. Kumikilos ng napakabilis, halos imposible siyang masubaybayan ng ordinaryong mata. Tumakbo si Roland, pero isang hakbang pa lang ay nakaramdam na siya ng pamamanhid sa kanyang puson. Tumingin siya sa kanyang katawan, sumisigaw sa paghihirap habang nagpapatuloy ang sakit. Napagtanto niya na hindi ito isang bangungot na magtatapos sa isang pagtalon mula sa isang gusali o isang sandali ng matinding sakit. Ito ay mas tulad ng isang tuloy-tuloy na gladiatorial arena. Paano siya makakatakas dito? Paano nagagawa ng bruhang nasa harapan niya ang mga sandata mula sa manipis na hangin? Kinagat ang kanyang mga ngipin, itinuon ni Roland ang kanyang isip at isang flash ng asul na liwanag ang bomb alert.
Ang biglaang pag-atake ni Zero ay naharang at isang malaking kalasag ang lumitaw sa pagitan nila, na nagpahinto sa kanyang talem. Napabalikwas si Roland sa napakalaking impact, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ang nangyayari. Sa gitna ng pagbagsak, lumipat siya sa isang Uzi submachine gun. Nang magsimula siyang mag-shoot, si Zero ay nawala na sa kanyang orihinal na lugar. Nanggaling ang boses nito sa tabi ng tenga niya. Pagkatapos siya ay nasilaw ng isang flash ng puting liwanag at ang kanyang dalawang kamay, kasama ang submachine gun, ay nahulog sa lupa. Sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga kamay ay napasigaw si Roland ng malakas. Si Zero, sa kabilang banda, ay tumingin kay Roland ng may pananibik. Nagulat siya sa kakayahang umangkop ni Roland at kinuha ang submachine gun na mausisa na sinusuri ang sandata na ito. Bagamat nakakatakot ang ginawang sandata ni Roland, wala itong banta para kay Zero. Nakita na niya sa pamamagitan ni Roland sa larangan ng digmaan na si Roland ay hindi marunong makibagay sa pakikipaglaban. Tuwang-tuwang sinabi ni Zero kay Roland na sa mahabang taon, nakakonsumo siya ng hindi mabilang na mga mandirigma, kabilang ang isang pambihirang mangkukulam. Walang paraan na manalo si Roland. Puno ng malamig na pawis si Roland at hindi pa rin hamupa ang sakit. Muli siyang nabuhay at sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang berdeng kahon sa pagitan nilang dalawa. Agad na umalingaw-ngaw ang isang napakalaking pagsabog, na nakabasag ng mga bintana ng silid-aralan at nagpasabog pa ng isang butas sa sahig. Pagkatapos ng dalawa, siya at si Zero ay nabuhay na maguli. Hindi makapaniwalang tumingin si Zero kay Roland. Tumayo si Roland mula sa mas mataas na posisyon at tumingin din kay Zero. Humihingal siya, mabigat, tinitiis ang sakit habang sinabi niya kay Zero na hindi dahil sa malakas ang kanyang adaptability, ngunit sa halip ay masyadong clumsy ang kanyang stage setting. Habang bumibili ng oras, mabilis siyang nag-isip ng isang counter-strategy. Tinanong niya kung ginamit ni Zero ang pamamaraang ito para ubusin ang kanyang mga kalaban. Pagpipilit sa kanila sa kawalan ng pag-asang, pagpapasuko sa kanila, at pagkatapos ay masunuryang ialay ang kanilang kaalaman at kakayahan sa kanya. Tiningnan ni Zero si Roland ng masama at sinabi sa kanya na huwag mag-aksaya ng oras at sumuko kaagad. Malamig na tiningnan siya ni Roland. Tapos sumigaw siya ng malakas. Inactivate ang nakabaluti na robot. Isang malaking robot ang lumabas sa lupa. Ang higanting drill ng robot ay lumikha ng isang malaking hukay sa rooftop. At nang maisip ni Roland na nagtagumpay siya, hindi niya mahanap si Zero. Ngunit biglang sumulpot si Zero sa likod niya, na nagsasabing walang silbi ang naturang metal junk. Naramdaman ni Roland na biglang bumaliktad ang buong mundo. Linggo-linggo niyang nakikita ang sariling katawan, nakaluhod pagkatapos ay nababalot ng dilim. Tumawa ng malakas si Zero na tinatawag siyang tunay na mahina. Si Roland ay muling nabuhay sa ika-4 na pagkakataon, nakaramdam ng matinding paglubog sa kanyang puso. Pinipilit pa rin siya ni Zero na sumuko. Tumingin si Roland sa kanya, nagtataka. Bakit hindi niya idiniin ang kanyang kalamangan? At sa halip ay patuloy na hilingin sa kanya na sumuko. Tila nakita ni Zero ang mga iniisip ni Roland, na sinasabi sa kanya na ang kanyang tibay at lakas ng pag-iisip ay maaaring sumuporta sa daan-daang pagkamatay. Nang marinig ito, nagtaka si Roland. Ito ba ay isang bluff lamang o naging tapat siya? Gayunpaman, sa paghusga sa kanyang kaaya-ayang hitsura, si Roland ay may malabong pakiramdam na siya ay hindi makapaniwala. At wala na siyang natitirang lakas. Ang karanasang natamo mula sa 5 pagkamatay ay nagbigay alam kay Roland na ang pinakamalaking agwat sa pagitan nila ay nasa kanilang mga individual na lakas. Ang pagharap sa isang mangkukulam na maaaring nagtataglay ng pambihirang kakayahan, ang mga baril ay walang silbi. Ang mga sandata ng napakalakas na kapangyarihan ay madaling makapinsala sa kanyang sarili. Isang hawla na nakadirekta sa mga mina, isang electric grid, isang laser fence. Nag-flash sa isip niya ang mga solusyon na isa-isang tinanggihan. Wala sa mga ito ang posibleng makulong ng Zero magpakailanman. Pagkatapos ng kamatayan, maaari siyang muling mabuhay sa orihinal na lugar o sa alinmang sulok ng rooftop. Bukod dito, ang kanyang enerhiya ay malinaw na nasa ilalim ng bato. Ang patuloy na paglikha ng mga bagay na magagastos ay katumbas ng pag-aaksaya ng ilang natitirang pagkakataon ng muling pagkabuhay. Kung siya ay mab-aigo, marahil ang susunod na kamatayan ay ang real one. Huminga ng malalim si Roland at nagtanong kay Zero kung ilang mga labanang tulad nito ang naranasan niya sa paglipas ng mga siglo. Sumagot si Zero na libu-libong beses na,
ngunit iilan lamang ang nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Ang lahat ng mga taong iyon ay mas malakas kaysa kay Roland, ngunit lahat sila ay natalo ni Zero sa huli. Dahan-daang tumayo si Roland, marahil para lang masiyahan ang sariling curiosity at tinanong kung natalo na ba si Zero sa isang laban. Tinanong din niya kung may sino mang sumubok na baguhin ang kapaligiran sa pamamagitan ng paglikha ng lava o malalim na kondisyon ng dagat. Pinagtawanan ni Zero ang ideya, na nagsasabi na kung hindi siya nabigo, kung gagawin niya, hindi siya tatayo rito. Bukod sa pagpapalit lang ng lugar na kanilang kinatatayuan ay kumonsumo ng sapat na enerhiya sa pag-iisip upang agad na pumatay ng isang tao. Ang pagbabago sa buong mundo ay isang bagay na tanging mga Diyos lang ang makakagawa. Umiling si Roland. Dahan-daang lumapit muli si Zero kay Roland, hinimok siyang sumuko. Ngumiti si Roland, ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Zero at pagkatapos ay nagbigay ng mahinang pagtulak. Habang sinasabing gusto niyang magbigay ng isang huling pagsubok, binunot ni Zero ang kanyang sandata at nagbago ang kanyang ekspresyon nang sinubukan niyang sumugod kay Roland. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na kahit anong pilit niya, hindi siya makakasulong kahit kaunti pa. Kahit tumakbo ng buong bilis, hindi siya gumagalaw kahit kaunti. Tumingin sa ibaba si Zero at nakita niyang naging kasing kinis ng salamin ang rooftop floor sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsalita si Roland nang walang suporta ng alitan kahit na ang isang halimaw na tulad ni Zero ay hindi makakasulong pa. Noon lang, dumausdos na si Roland hanggang sa rehas at huminto. Tinanong ni Roland si Zero kung alam niya ang tungkol sa law of inertia. Natural, si Zero ay hindi pamilyar sa konsepto, kaya dahan-daang ipinaliwanag ni Roland na kapag ang isang bagay ay hindi ginalaw ng isang panlabas na puwersa, ito ay mananatili sa pahinga o gumagalaw sa isang tuwid na linya sa isang pare-pareho ang bilis. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang hindi pangkaraniwang bagay na ito na kanyang nararanasan ay maaaring tukuyin bilang ang unang batas ng Newton. Habang nagsasalita si Roland, ang lupa sa ilalim nila ay sumailalim sa isang dramatikong pagbabago. Bumubuo ng kakaibang tore na may hindi mabilang nagwang na bakal na tubo na direktang tumuturo kay Zero. Bagamat si Zero ay nananatili pa rin sa lugar, itinaas niya ang kanyang mahabang espada ng mataas. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas mabilis si Roland. Halos 100 steel tubes ang sabay-sabay na naglunsad ng kanilang pag-atake. Pagkatapos ng isang barrage ng patuloy na pagpapaputok, si Zero ay muling nabubuhay sa bawat oras. Ang ikinagulat niya ay ang lupa ay nanatiling walang pinsala na walang kahit isang gasgas. Sa isip ni Zero, hindi maaring umiral ang isang bagay na mas makinis kaysa sa salamin at mas matigas kaysa sa bakal. Hindi makapaniwalang sigaw ni Zero, iginiit na hindi makakalikha si Roland ng isang bagay na wala. Nakaawang tumingin si Roland kay Zero. Bagamat hindi kayang baguhin ni Roland ang kanyang sarili bilang Superman, marahil ay may kakayahang lumikha siya ng puwersa na hindi gaanong mas malakas kaysa kay Superman. Binago ni Roland ang espasyo sa pagitan ng mga atomo sa ibabaw ng lupa. Ang mga atom ay magkadikit ng mahigpit sa pamamagitan ng malakas na interatomic na puwersa. Ang gayong ibabaw ay halos perpektong makinis at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ginagawa itong mas makinis kaysa sa salamin at mas matigas kaysa sa mga diamante. Natagpuan ni Zero ang kanyang sarili na ganap na hindi makagalaw. Hindi siya makatakbo o makaiwas. Siya ay maaari lamang umindayog sa magulong barrage ng mga pag-atake. Ito ay walang kinalaman sa paghahangad. Malaki ang pagkakaiba nito. Sinubukan ni Zero ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang walang humpay na paghampas ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong makahinga. Habang si Nightingale ay hindi kailanman nakadama ng gayong pagsisisi sa sarili at panghihinayang sa kanyang buhay. Naniniwala siya na hanggat nananatili siya sa tabi ni Roland, walang makakasakit sa kanya. Ngunit ngayon ay nakahiga si Roland sa kama na walang mga panlabas na sugat, ngunit nakoma sa loob ng ilang araw. Si Nightingale ay hindi naniniwala sa mga Diyos, ngunit ipinagdasal niya na magising si Roland. Handa siyang isuko ang lahat para mangyari yon. Itinulak ni Kidlat ang pinto at nakita si Nightingale na nakaupo sa tabi ng kama ni Roland. Ipinaalam ni Kidlat na nagising na ang Pure Witch ng simbahan. Nang marinig ito, isang nakamamatay na layunin ang pumuno sa mga mata ni Nightingale habang sumusunod siya sa likod ng Kidlat. Tinawag din si Agatha. Sina Ashes at Kidlat ay pinagmamasdan ng mabuti ang Pure Witch. Nang magising siya, sinabi niya sa bawat isa na ang selda ng bilangguan na gawa sa bato ng parusa ng Diyos ay walang gagawin sa kanya.
Hindi gumagalaw na nakaupo si Isabela sa ulunan ng kama, nababalot ng alikabok ang mukha, nakasuot pa rin sa damit na may bahid ng dugo. Bago pa makapagtanong si Nightingale, nagsalita na si Isabela, na parang nabigo si Zero. Malamig na tumingin si Nightingale kay Isabela, ngunit tila hindi pinansin ni Isabela ang nakamamatay na tint sa mga mata ni Nightingale at dahan-daang sinabing sasabihin niya ang lahat ng nalalaman niya. Nagulat si Nightingale sa pag-uugali ng Pure Witch dahil nakikita niyang taos-puso ang mga salita ni Isabela. Ipinaliwanag muna ni Isabela ang kanyang mga kakayahan. Maaari niyang pabayaan ang mga epekto ng God Punishment Stone. Ngunit higit pa doon, wala siyang ibang kapangyarihan. Noon lamang naunawaan ng lahat kung bakit ang God Punishment Stone ay naging depektibo sa digmaan ni Roland ay biglang tumigil sa paggana. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata, nakaramdam ng panghihinayang na hindi niya napigilan si Zero, dahil masyado siyang natakpan ng sinasabi niyang mga Diyos na umaakay sa kanya upang maniwala na siya ang pinapaboran na anak ng Diyos. At noon sa wakas ay naunawaan ng tatlo na ito ay isang purong mangkukulam. Gayun din, ang bagong papa ng simbahan na pinangalan ng Zero, na siyang tunay na salarin sa likod ng pag-atake kay Roland. At ang kanyang kakayahan ay ang tanging larangan ng digmaan. Paliwanag ni Isabela, ang tanging larangan ng digmaan ay isang paligsahan ng espiritu at paghahangad, at ang matatalo ay mawawala ang lahat pati na ang kanilang buhay. Dahil ang awakening ni Zero ay nakipaglaban sa 1,000 laban sa nag-iisang larangan ng digmaan na walang ni isang pagkatalo, nilalamon ang mga kaluluwa ng mga mortal at parehong mangkukulam. Sa paggawa nito, maaari niyang makuha ang kanilang mga alaala, kaalaman, at pati na rin ang kanilang mahabang buhay. Na nag-ambag kay Zero ng 200 taon ng haba ng buhay. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Isabela na si Zero ay matatalo ng isang mortal na hari. Nang marinig ito, tinanong ni Nightingale kung si Zero ay natalo talaga. Bakit nakoma pa rin si Roland? Hindi alam ni Isabela ang sagot, ngunit sigurado siya na si Zero ay maaaring nabigo. Dahil hindi pa niya nakitang nangyari ito kay Zero mula pa noon, marahil ay hindi kinaya ni Roland ang malalawak na alaala. At iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkakoma. Lalong nabalisa si Nightingale habang nakikinig. Kung naisip ni Roland ang lahat ng alaalang ito, ano ang mangyayari kay Roland? Aling memorya ang mas nangingibabaw? Ang mga alaala ng isang dalisay na naglilingkod sa simbahan sa loob ng 200 taon o ang 20 taon ng buhay bilang isang prinsipe at Magi gising pa kaya si Roland bilang same person? At gaano katagal bago siya magising? Ang baha ng mga pag-iisip at mga tanong ay naging halos imposible para sa Nightingale na mapanatili ang kanyang kalmado. Naramdaman ni Agatha ang pagbabago sa mood ni Nightingale at unti-unting pinamunuan ang pag-uusap patungo sa kasaysayan ng simbahan at ng Federation. Binanggit ni Isabela na kahit na ang liham na ipinadala kay Roland ay pinakialaman ang nilalaman tungkol sa isang kaharian ng mangkukulam at ang mga demonyo mula 400 taon na ang nakakaraan ay pawang totoo. Umiling si Agatha, sinabi kay Isabela na walang halaga sa kanila ang impormasyong ito. Napabuntong hininga si Isabela sa pag-aakalang hindi naniniwala si Agatha. Gayunpaman, nang ihayag ni Agatha na siya ay isang mangkukulam mula sa Federation 400 taon na ang nakalilipas, nagulat si Isabela. Ipinaliwanag ni Agatha na nasaksihan niya ang pagbagsak ni Tekara at pinangunahan na sila ni Roland sa isang labanan laban sa mga demonyo. Ang talagang gustong malaman ni Agatha ay kung paano naging simbahan ang Federation. Pagkaraan ng ilang sandali, tinipon ni Isabela ang kanyang mga iniisip at ipinaliwanag na ayon sa mga rekord ng kasaysayan, isang labanang sibil ang sumiklab sa loob ng Federation sa panahon ng kanilang pagtakas. Matapos ang pagbagsak ng Tekara, hinati ito sa 2 pangkat. Ang isang paksayon ay pumasok sa labyrinth at mga guho sa mga bundok, habang ang isa naman ay minana ang kalooban ng aktres at nanirahan sa Hermes na kalaunan ay nagtatag ng simbahan.